Mas tayo. Hugasan na natin bago tayo magluto. Okay. Maliit na yung lababo, masikip. Hindi tayo makahinga. Noona ko lang lutuin yung baon nila mga kasambahay kasi yung isa, nasiti ang pasok. Kanina pa naman sana akong kaluto. Ang problema kasi masama yung pakiramdam ko. Nahihilo ko ba? Tapos umiikot yung paningin ko. Natatakot na ako masambahay. Baka matumba ako bigla ba. Ano yun? Sobrang pagod siguro mga kasambahay. Ganun. Kaya tayo magawa kasi nangamuhan tayo. Kahit may sakit, kilos. Ganun talaga ang buhay na katulong. Hindi tayo pwede pahiga-higa kasi may amo tayo. Kaya kung may sakit tayo mga kasambahay, labanan na lang natin. Ganyan na kwet ka na kumamuhan mga kalabay kahit may karamdaman ko, hindi ko iniinda yun. Kasi nga, inisip ko, pag magpasakit-sakit ako mga kasambahay, paano na yung mga anak ko? Isa pa may amo ako, baka hindi natin alam yung ugali, baka pagalitan tayo, bakit nakahilata pa tayo, hindi tayo kumilos. Kasi hindi nila alam na may sakit na pala yung katulong nila. Kasi kagabi, uminom ako ng Saridon. Ay, nung umpisa pa lang, hapon pa lang, uminom na ako ng lagundi. Uminom po talaga sa bahay kasi nga may ubo ako. Ngayon, isang inuman ko lang, wala agad. Wala agad yung ubo ko. Tapos, yun na nga, nang pagising ko ng alas 4, hindi magbumangon agad. Napiramdam ko, masama talaga yung napiramdam ko. Mga siguro mga 5 o'clock, bumangon ako. Kalain mo, umiikot yung paningin ko mga kasambahay. Nag-iba talaga, tapos pag tumayo ako, para akong matumba. Sabi ko, nangyayari sa akin. Tapos pilit akong bumaba dito mga kasambahay. Pilit ko talagang bumaba. Iniisip ko, baka bigla akong matumba ba sa hagdanan. Yun ang iniisip ko. Pero pumili pa rin akong bumaba mga kasambahay ko. Hulog-hulog. Minsan talaga pag yung pagod ka na, yung pagod na yung katawan mo ba, bumibigay din. Biro mo naman yung panabahan ko mga kasambahay, 16 years old pa hanggang ngayon. Pagkatapos ko mag-high school, lumayos na ako sa lugar namin. Dahil nga, siyempre sa hirap ng buhay, may mga kapatid ako nag-aral, kailangan nagtrabaho ako. Hanggang nag-asawa, nagtrabaho pa rin na masukan pa rin ako mga kasambahay. Kasi kung hindi ako magtrabaho, paano mga anak ko? Hindi ko mapaaral. Sayang naman mga matalino at hindi mo pagsipagan ng trabaho. Kaya ito, sabi ko sa kanila, mag-aral kayo mabuti hanggat ako'y malakas pa. Sabi ko sa kanila mga kasambahay. Pag naman kayo mag-aral, hindi ko naman na walang kung ano na nag-uyab-uyab ang ano ba yan? Nag-uyab-uyab ba yun? Kita din naman nila sa akin mga kasambahay na nag-aral silang maayos. Kaya kung hindi sila makapag-graduate ng college.
Mabait din naman sila. Yun na nga. Kahit karabaw tayo. Gusto ng mga napaaral. Uuwi nga po nga itong kami lahat dito nga sa bahay. Uwi kami ng May. At mabigat siya. Sila naman reunion, ako sa graduation. Reunion sa kanila. Sinama na lang po. Buti nga may plane ticket na 1,000 na lang. Naka-promo ba sa butcher ng boss. Kaya sinama nila ako. Mahal pa masahe mga katambahay. Papuntang Tacloban, Diyos ko. Kasi noon, bago ako pumasok dito, yung amo ko lagi naman yung naglilibre. Kahit gano'n pa kamahal yung ticket ko. Last year, umuwi ako mga graduation din ng anak ko mga kasambahay, May. Ang ticket ko is 8,000 something. Ganun. Tapos, bali, 16,500 yung ticket ko round trip. Eh, hindi ako nakabalik ng June. Pinamove ko ng July, Diyos ko. Pero nagdagdag pa yun ng boss ko ng 2,000, pero hindi na ako bumalik sa kanila kasi nga magpaalam na ako. Pero ang bait nila talaga mga kasambahay kahit hindi na ako bumalik. Minamove nila yung ticket. 10,000 yung ticket ko, pabalik ng kasambahay, grabe. Parang sabi ko dapat nagbahas na lang ako, sobrang mahal naman talaga. Tapos may bagahe pa akong binuhaan ako ng 50 kilos sa bagahe, hindi ko alam. Pagdating ko ng airport sa Tacloban, sabi, "Ma'am, nasaan yung bagahe mo? May 50 kilos ka." Sabi ko, sinakay ko na tuloy sa bus kasi nga wala akong pambayad. Sabi ng doon sa anuhan ng mga bagat. Hindi, may ito ma'am, 50 kilos, wala na, nandoon na sa bus, pinadala ko. Kaya bit-bit ko, lang, naksak. Mabait yung amo ko. Pagdating sa mga kasabayan, kunyari may mga emergency o need na pera, kahit magkano pwede ka kumuha. Nakuha nga ako doon ng 20K. Nung umuwi ako, pinadala ni boss. Pero ang ginawa ko mga kasambahay, kasi nga, ang sahod ko doon is 18K plus 3, 21. Sabi ko kay boss, yung kalahati ng sahod ko, yun ang ibawas mo. Kaya hindi ako sahuran na 15 sa katapusan na lang, or sa katapusan na lang ako magpasahod. Kaya paano, may kukuha ko na namin ako kasi malaki yung sahod ko. Nakuha pa ko ng 9 plus, 18 na. Yung 9, yun ang binayad ko. Nagreklamo pa nga kasabahay yung amo ko sa nila. Ipupuno yung sahod mo sa pambayan. Okay, lang daw, 500 na lang ibawas. Sabi ko, wag. Kasi matagalan ako, boss. Sabi ko sa kanya, okay lang sa akin, i-full na yung kinsinas ko pagbayad. Ay, kasi yung mga kasabahay, bang matagal mo mabayaran yung ina-advance mo ng boss. Malaysian Chinese yung asawa. Pati na yung babae, yun kaya ako umalis. Mandita yung babae. Yung babae ang may problema ng kasambahay, napaka-mandita. Kalain mo, kinulong ako sa CR, kinadlakan ako. Kasi ngayon, nung hinahanap ko ng mga kasama ko na sa pinuntahan ko doon sa CR. May pinagda ko yung isang kwarto bago
Pinadlakan ako ng CR habang naglilinis bago ako pinadlakan din yung kwarto nila. Paano ako nakalabas? Umiyak ako sa loob. Ngayon, kasi isang kasama ko na una sa akin. Binuksan ako. Ginawa ko, umiyak ko. Lumakbo pa rin ko sa admin. Report ko na blacket ko sa mga kasambahay. Kasi nga, bakit nila ginawa sa akin yun? Lugar ba nila to para mag-demonyo sila dito sa atin? Gaganyan sila ng mga patulo. Kinablacket ko talaga yung mga kasambahay kasi sobrang sama ang ugali ng babae. Yung lalaki nakakabait. Kasi ayaw ng boss na, ayaw ng lalaki na magutuman yung mga trabahante niya. Pero yung babae, pag namasyal kami, bit-bit namin yung mga bata, no? Pagkatapos magluto, magyaya din ako doon mga kasambahay. Ano, yung kakain sila sa restaurant, tapos sabi ng boss kong lalaki, nagpili na daw kami ng pagkain, kaming tatlong mayaya. Kalain mo, nag-away, inaway si boss ng babae. Ano nga, ayaw niya pakainin kami, gusto niya, nakatunganga lang kami, nakatingin sa kanila, kumakain mga kasambahay, sama talaga ng ugali. Ang ginawa na lang ni boss, binilang kami ng milk tea ba yun? Tatlo, nagawa pang away nilang dalawa, kaya bakit na binilang kami. Ganon ang ugali ng babae, kaya inayawan ko na. Sabi ko sa iyo mga kasambahay, iyak ng lalaki kasi nga siyempre madaling araw para sa ko nagtrabaho na ako, nagluto ako doon mga kasambahay. Kapasok-pasok ko si Karne, nakikita kasi niya yung paano ko kumilos sa lahat ng ano doon. Ako ang pinakaunan mag-isa, alam ko talaga gising ako mga kasambahay kasi nga si boss maaga din yun, alas 6 pa tapos ngayon sa trabaho. Kaya kailangan nakaluto na ako. So sabi naman nila, tawagan daw ako pabalikin. Nantay lang naman din ako mga kasambahay. Pero ayaw ko maghanap ng iba. Ayaw ng boss ko na bitawan ako. Ayaw ko naman na kasi yung babae. Saka yung ano, mahirap may kasamang traidor, yung bang, yung taga-sulsod ng amo. Ayaw ko ng gano'n. Diba wala kang ginagawa, ang gagawa ng kwento. Kaya nainggit na pala. Mahirap ang mga muhan kang may kasamang traidor. Tapos na tayo naghugas sa mga kasambahay, nagluto na tayo. Nagluto na tayo na pagkain sa bata. Kailangan talaga pag nangamuhay, nakapili tayo ng mabait. Yung amo ko naman noon, Koreana, nasa BF. Sobrang mabait yun, umiiyak pa mga kasambahay. Gusto ko dahil sa Korea, ayaw ko. Nagyaya din ako doon, tapos luto din. Ayaw ko kasi noon, kasi takot pa ako ano yung dadalhin ka na ibang bansa, baka hindi ka makauwi. Yun ang nasa isip ko. Doon daw ko nila dadalhin. Mga burn again pa naman yung mga kasambahay. Yung bones ko. Magluto na tayo sa bawal. Yun na nga mga kasambahay. Sa hindi pa nakasubscribe na aking channel, please subscribe my channel and share my video and like. Thank you so much sa inyong lahat. Luto tayo ng sabaw sa bata.
maglinis pa tayo sa labas, magwalis. Tapos natin magluto. Lagyan natin ang kamote, yung sabaw. Kamote tayo, kita ka malunggay mga kasambahay. Yung manok. Mainit ang panahon mga kasabay, kaya nagkakasakit mga tao. Lalo ako may cellphone tapos palalabas ng napakainit. Hiwaan natin ng manok. Meron akong isang channel mga kasambahay. Yayang Biyahera. Kaso lang hindi ko na siya nagamit. Pero siguro ipagpatuloy ko yun. Dalawa na lang yung aking channel. Yung nakukuha. Natin ang luya. Ilipat natin dito mga kasambahay kasi nga maliit yung kalero.
subscribe my channel. Thank you so much.